since kailangan na talaga may party list kasi nga nasa ano natin, sandigan na batas. Pero paano pa natin pwedeng i-enhance o ibalik sa original spirit? Ma'am Pat, ang sabi po natin ganito po. Maganda ang Kongreso alamin ano-ano ba talaga ang mga sektor sa ating bansa na kailangan ng representasyon dahil sila ay marginalized. Halimbawa po, Ma'am Pat, urban poor. Yung po ating mga urban poor. Number 1. Number 2, yung mga fisher folks. Number 3, halimbawa, veterano. Siyempre, habang lumalaon ng panahon, kumukonti na po sila. Kababaihan, kabataan. At pagkatapos, halimbawa, magsama na po tayo pa ng mga PWDs, yung mga persons with disabilities. Kunyari po, Ma'am Pat, makasampu tayo ng sektor na talagang sa ating palagay sa buong bansa, yan ang kailangang bigyan ng atensyon at magkaroon ng representasyon. Yung pong 65 na seats para sa party list, dapat po sa aking palagay, i-distribute natin sa bawat sektor. Halimbawa po, Ma'am Pat, ang sektor ng kababaihan, sapagkat sila'y nakararami, ay bigyan natin halimbawa ng 5 na seats. At pagkatapos halimbawa yung mga veterans, sapagkat hindi naman sila ganun kadami na, 2 seats naman ang ibigay natin. Hanggang sa mapunuan natin yung 65. Ngayon po, Ma'am Pat, pagka nagpa-accredit kay COMELEC, yung party list, sasabihin din sa amin, anong sektor sila kabilang. Halimbawa po sa kababaihan, Ma'am Pat, merong 50 na mga organisasyon ang nagpa-accredit para sa mga kababaihan. Ang mangyayari, Ma'am Pat, sila ang maglalaban-laban. Yung mga 50 na yan para doon sa 5 seats ng kababaihan. Tsaka na natin alamin kung paano yung pagporsyento na pagdidistribute. Para po, at any given time, Ma'am Pat, Sir Nelson, merong representasyon yung mismong sektor na yan. Hindi po yung nangyayari, political parties halimbawa, ang namamayagpag, wala nga yung mga sectors. Kasi nga, paano naman mag-ahalal ang mga veterano kung konti na nga lang sila? Correct. Paano mag-ahalal yung mga urban poor? Wala nga po silang kapangyarihan, wala nga po silang pera o resources. So, pero po dito, sa sinasabi natin, kung merong 10 na organisasyon doon sa urban poor, ay di sila maglalaban doon sa kung ilan na naka-allocate na seats para doon sa urban poor para sigurado at any given term merong representasyon ang kanilang sektor. Ayun, gets. Kasi minsan, no, even if you represent the marginalized sector, pero kasi national in scope, di ba? Ang party list system, hindi sila nakakapasok. So, lalo na pag marginalized ka talaga, wala kang kakayahan. Marginalized nga. Oo, marginalized. Wala kang pera pang bili ng boto. Okay. Maganda yung suggestion ni Chairman. Correct. Dahil talagang magkakaroon ng representation. Oo. Yung mga talagang walang representation, di ba?